Sa mga college student na tulad ko, napag-isipan nyo na ba kung ano-ano ang mga pagbabago sa personal nyong paniniwala? Binabago nga ba ng buhay natin sa pamantasan ang pananampalataya nating mga mag-aaral? Ang mga katanungang ito ay matagal nang sinusuri sa loob ng agham panlipunan, ngunit ang mga konklusyong nararating ay kadalasang salungat sa isa't isa. Mayroong nagsasabing sumasanib ang mga mag-aaral sa relihiyong iba sa dati nilang kasapi. Meron namang nagsasabing ang pagpasok sa pamantasan ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na iwan ang kanilang pananampalataya. Ngunit, mayroon din namang nagsasabing mas nagiging open lang daw ang mga mag-aaral sa ibang ideya imbes na tuluyang iwanan ng dati nilang relihiyon. So bakit ganon? Which is which? Magkakaiba nga ba talaga ang eksplanasyon ng bawat isa? Gusto mo bang sumama? Di mo na Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Jefferson at naririto tayo ngayon sa PUP as our itinerary ng biyaheng Social with Tuan upang bigyang pakahulugan ng pagbabago ng pananampalataya sa loob ng pamantasan. As a preview, tatalakayin natin kung ano intersection ng isang mag-aaral sa mga social group, pamantasan at lipunan, kung conclusive na ba talaga ang intersection na ito at kung paano pa natin patitibayin ng talakayan ng pananampalataya sa loob ng pamantasan. Tara, samahan niyo ako! Magsimula tayo sa tanong na, anong nagaganap sa buhay ng mag-aaral na nagiging sanhi para mas madali silang makumbinsi? Isa sa maaaring eksplanasyon dito ay ang pagbabago ng ating social roles and statuses. O sa madaling salita, ang pagbabago sa mga inaasahan ng lipunan na dapat nating gampanan. Kadalasan, ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay nasa 17 to 25 years old kung saan nagtatransition ang karamihan mula sa pagiging adolescent papunta sa pagiging young adults. Sa mga edad na ito ay bumubuo pa rin tayo ng sarili nating konsepto kung paano tayo mamuhay sa mundo at sa ating lipunan. Para sa iba, ang transition na ito ay hindi madali dahil maaaring meron silang problemang pinagdadaanan. Ang iba naman ay nagsisimula ng pag-isipan kung ano ang mga life goals o layunin nila sa buhay. Ang mga problema at life goals na ito ay maaaring maging dahilan kung bakit madali tayong tumanggap ng mensaheng makabuluhan para sa atin. Mga mensaheng nagbibigay eksplanasyon sa mga karanasan natin tulad na lamang ng relihiyon. Ngunit, bilang mga bata ng sosyolohiya ay kailangan natin itong lagyan ng social dimension. Nakukuha lamang natin ang konsepto ng tama o maling pamumuhay sa pamamagitan ng interaksyon natin sa malalaking grupo ng tao o social groups. Sinisiyasat natin ang ating social world upang maghanap ng mensaheng sa tingin natin ay makatutulong para makamtan natin ang ating life goals. Kung tutusin, ang mga social group na ito ay importanteng tukuyin dahil sila ang nagbibigay ng secular at religious ideas sa isang tao. Pero bukod pa rito, bago baguhin ng social group ang paniniwala ng isang tao, kadalasan ay dumadaan muna sila sa ilang anyo ng resocialization process. Sa sosyolohiya, ang resocialization process ay ang muling pagkabuo ng isipan ng tao sa pamamagitan ng interaksyon niya sa bagong social group. Kung matatandaan, natututunan lamang natin mag-isip na tulad ng tao mula sa ibang tao. Kadalasan sa prosesong ito ay inuusisa muna ang isang mag-aaral bago siya subuking kumbinsihin ng social group. At parte na rin ng prosesong ito ay dapat na malayo ang isang mag-aaral sa kanyang primary group o yung dati niyang mga kaklose, tulad ng pamilya at ng kaibigan noong high school. Mapapansin ito kapag lumipat ng bahay ang mga mag-aaral malapit sa kanilang pinapasukan. Pero hindi naman kailangan na lumipat ng bahay. Pwede rin na malayo ang loob mula sa kanyang primary groups. Ang pagkawalay na ito ay nagbibigay oportunidad sa secular at religious social groups na baguhin ang paniniwala, pagpapahalaga at pag-uugali ng isang tao. Kasabay na nito ay ang laging pagsama ng grupo sa partikular na taong iyon sa pang-araw-araw nilang gawain. So imagine, malayo ka sa dating sumusuporta sa'yo, tapos gumagaan ang loob mo kapag kasama mo yung bagong social group mo.
Nagpapatuloy naman ang relasyong ito ng individual at ng social group sa pamamagitan ng pagtansya nila kung may pakinabang pa sila sa isa't isa. Sa isang banda, mananatili ang isang tao sa grupo kung may makukuha pa siyang emotional support, social network, at pinakaimportante kung ang mensahe ng grupo ay may saysay pa para sa kanya. Sa kabilang banda naman, ang social group ay tinatansya rin kung may pakinabang pa ba ang miyembro nito sa pagpapatuloy ng grupo nila o wala na. Ang mga uri ng social group na makakasalamuha ng isang mag-aaral ay nakadepende rin sa uri ng pamantasan na kanyang papasukan. Sa Pilipinas, mayroon tayong religious affiliated at non-religious affiliated universities. Usually, yung pangalawa ay government-funded to show na hindi lamang iisa ang relihiyon na mayroon ng Pilipinas. Pero mayroon talagang religious elements sa loob ng mga universidad tulad na lamang ng mga chapel at prayer hall. Mahalaga itong tukuyin dahil dito nakadepende kung ano-ano ang mangingibabaw na social group sa loob ng campus at maaaring dito rin nakasalalay kung ano-anong mga resources na related sa relihiyon ang magiging available sa mga mag-aaral. Ngunit, nakadepende pa rin sa pangmalawakang lipunan na ating ginagalawan kung sino-sino ang makakasalamuhan natin. Kadalasan, ang mga malalaking pamantasan ay matatagpuan sa mga malalaking syudad kung saan diverse ang mga tao, maraming kultura na naghahalo-halo, halimbawa na ang Maynila at makakarating na syudad nito. Dito mas nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makihalubilo sa maraming relihiyon. Pero depende pa rin kung nasa malalaking syudad nga ba ang pamantasan na pinasukan ng mag-aaral. May malalaking universidad pa rin sa mga rural areas kung saan may isa o dalawang nangingibabaw na relihiyon kumpara sa magkakahalong pananampalatayang mayroon ng syudad. Ngayon, sa mga nabanggit, magkakaroon na tayo ng konsepto kung bakit ang iba ay nagbabago ng relihiyon at yung iba naman ay iniiwan ang dati nilang pananampalataya. Imagine this. Dahil ang buhay ng kolehiyong mag-aaral ay panahon kung saan maraming pagbabago sa mga inaasahan sa kanila ng lipunan, nagiging bukas sila sa mga mensaheng nakukuha nila from interacting with secular and religious groups. At ang dalas at antas ng interaksyong ito ay nakadepende sa kung anong uri ng pamantasan ang pinapasukan at kung saan ito matatagpuan. Pero, pag-isipan pa ulit natin, kung ang mag-aaral ay napalayo sa kanyang primary group at nag-aral sa isang malaking pamantasan sa syudad, mababago na ba kaagad ang kanyang personal na paniniwala? Well, hindi pa rin. Ang mga nabanggit kong posibleng dahilan ay halong assumption na theories pa lamang, kaya hindi pa talaga conclusive. At bilang nasa sosyolohiya tayo, kailangan pa nating obserbahan at mangolekta ng datos tungkol sa aktwal na nangyayari. Yung mga nabanggit ko ay maaari lamang gamiting direksyon sa pagtatanong at pagsusuri ng sitwasyon. Marami ang maaaring maging nuances dito na baka hindi umayon sa mga assumption na yon. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng college student ay magiging open sa lahat ng ideya na makukuha nila. O kaya naman, hindi lahat ng non-religious affiliated na pamantasan sa malalaking syudad ay maituturing na predominantly secular na kaagad. At kung titignan natin, kakaunti pa lamang talaga ang mga studies na mayroon tayo dito sa Pilipinas tungkol sa pagbabago ng pananampalataya sa loob ng pamantasan. Mostly rin ng mga research na available ay mula sa ibang bansa at tulad nga ng nasabi ko kanina, magkakaiba ang resultang binibigay nila. Mayroon din talagang mga limitasyon sa religious research. Una, kailangang usisahin ng maigi ang biases ng mga researchers. Pangalawa, kailangang tiyak at well-formulated ang mga itatanong sa mga mag-aaral. Ikatlo, kailangang reasonable at consistent ang pagsukat o pagdescribe ng pagkarelihiyoso. At huli, kailangan ng extra effort para maghanap ng respondents, lalo na kapag minority ang target na population. On another hand, kailangan din nating isaalang-alang. What if kinoconsider pa rin ng mag-aaral na relihiyoso siya kahit na nabawasan lang ang pagsali niya sa religious activities nung pumasok siya sa pamantasan? Saka, what if imbes na iwanan ng tuluyan ng dating relihiyon, baka mas naging open lamang siya o naging tolerant tungkol sa mga paksang dati ay hindi niya sinasangayunan? Isa pa, kailangan pa rin nating tignan ang interaksyon ng buhay ng mag-aaral sa mas malawak na lipunan bago pa man siya pumasok sa pamantasan.
Makatutulong siguro kung babaguhin natin ang tanong. Buhay kolehiyo lang ba talaga ang nag-uudyok sa mga mag-aaral na mabago ang kanilang relihiyon o may something sa social location at previous social interactions nila na nagpilit sa kanilang pumasok sa ganoong uri ng pamantasan and therefore affirming their previous religion or challenging their pre-existing belief? Ilapat natin yung ginawa ni Emil Durkheim nung inobserbahan niya ang suicide as a social action rather than an individual action. Alamin natin kung ano ang ibang intersection ng biography nila sa kanilang social world, kung bakit nakapasok sila sa pamantasan at mas naging bukas sila sa opinyon ng iba. May kinalaman ba ang social class, family religiosity, previous religious affiliation, kasarian, dating lugar ng tirahan, mga batas, previous educational background, at marami pang iba. At huli, alamin din natin kung ano ang nagiging epekto ng ibang institusyon ng isang lipunan. Halimbawa, may ine-endorse ba na relihiyon ang gobyerno? Kung mayroon man, pinapayagan ba nitong maging iba ang relihiyon ng mga mamamayan nito? Basically, ano nga ba ang nagagawa ng lipunan para sa paniniwala natin? After all, ang pagkarelihiyoso o hindi pagkarelihiyoso ay natututunan natin sa mas malaki at komplikadong interaksyon na ating ginagawa sa ating lipunan. Ito ang core ideas ng sociological inquiry, ang alamin kung anong klase ng mga tao ang napoproduce ng isang lipunan. Sa lahat ng biyahe ay kailangang mayroon tayong reflections sa mga nasilayan natin. Kaya naman, bago tayo matapos ay may pabaon ako sa inyong tanong. Para sa inyo, ano-ano pang mga pagkakataon ng maituturing nyong turning point ng inyong buhay? May nabago ba sa paniniwala nyo sa mga panahon na yon? At kung meron man, ano sa tingin nyo mula sa mga nabanggit ko ang akmang eksplanasyon para dito? Salamat sa pagsama sa akin sa makabuluhang biyaheng Social with Tuan. Ako si Jefferson. Hanggang sa muli!